Para sa mga residente ng Marawi City, mas ramdam nilang ligtas sila nang ipatupad ang batas militar. Ang kaligtasang ito ang naisibigay ng mga otoridad sa kanila hanggat may natitira pang miyembro ng terorista sa lugar. May report si Kenneth Pasyente. Aminado si Joint Task Group Ranao Commander Brigadier General Ramiro Manuel Rey na malaking tulong ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao sa paglansag sa mga teroristang grupo. At least yung mga hinahabol na mga suspects, so at least madali nilang ma-arrest. At yung mga trabaho ng pulis ngayon mas madali na rin. But what about when it comes to rehabilitation or early recovery of Marawi? Paano nakatulong yung pagdedeklara ng martial law? The declaration of martial law is now pagdating doon sa rehabilitation and recovery, the coordination between the military and the LGUs napabilis. Ayon naman kay Zia Adjong, spokesman ng Provincial Crisis Management Committee ng Lanao del Sur, patunay lamang na ang pag-aproba ng Supreme Court sa martial law ay gumagana ang konstitusyon sa bansa. As far as the local government is concerned, nakita natin yung benefit nung ganong klaseng intensified military operation coupled with the preventive measures, military preventive measures that were in place in order to contain the fighting and not to spill it over to other nearby towns or some other parts in Mindanao. Maging ang mga residente sang-ayon sa martial law dahil ayon sa kanila, mas tahimik at mas ligtas sila ngayon kumpara noon. Mas okay nga para sa akin parang mas safe. Mas safe kasi konti lang yung tao na usually pag late doon kasi lumalabas yung mga di ba? Yung mga may ginagawang mga illegal mga ganun. Ayun, wala nang maglakwat sa gabi. Yung mga bata na mga teenager, ayun, na limit na sa maagang umuwi galing sa trabaho. Buo ang tiwala ng militar at ng mga sibilyan na sa tulong ng batas militar, mas mapapabilis ang pagpapanumbalik ng kapayapaan at muling pagbangon ng Marawi City. Para sa Bayan, Kenneth Pasyente.